We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag amale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ng mga pinakamalalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Sa kapapasok na balita mga kapuso, aprobado na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang petisyon para sa piso na provisional fare increase. Sa gitna ito ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Pareho itong ipatutupad sa modern at traditional jeepneys sa buong bansa. Ayon sa LTFRB, magiging epektibo ang provisional fare increase sa October 8, araw ng linggo. Nauna rito, pinayuhan ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III ang mga transport group na magsumite ng supplemental petition bago maglabas ng pinal na desisyon. Kinukonsider rin ang feedback mula sa National Economic and Development Authority at iba pang stakeholders bago ang desisyon. Kabilang sa mga petitioner ang Pasang Mazda, Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP at Alliance of Concerned Transport Organization o ACTO. Samantala, dahil sa banta ng Bagyong Jenny, ipinatutupad ang no sailing at no swimming policy sa baybayin ng Dagupan City. Tutukan yan sa ulat ni Russell Simorio. Nagpatupad ng no sailing at no swimming policy ang lokal na pamahalaan sa Dagupan City dahil sa banta ng Bagyong Jenny. Ramdam na ang pagtaas ng alon sa dagat, kaya ang mangingisdang si Jason agad bumalik sa dalampasigan matapos pumalaot. Wala siyang nakuhang isda, ilalaan na lang niya ang oras sa pag-aayos ng lambat. Tapos kung malalaki rin, di rin kami lalaot. Delikado eh. Ayos naman nung madaling araw. Okay pa naman yung dagat. Ito nga nung umaga, lumalaki. Ang ilang mangingisda, tuloy ang pakikipagsapalaran sa laot kahit masama ang panahon. Mayroong pumalaot, baka wala naman, hindi naman masyadong maalon kasi. Kaya ganyan, kumukuha sila. Medyo malalakas ang alon, hindi naman po sila pumupunta. Naka-blue alert status na ang PDRRMO sa Pangasinan dahil sa banta ng Bagyong Jenny. Nakahanda na ang mga rescue asset. Patuloy ring minomonitor ang mga major river system sa probinsya. All in all po, handa ko yung ating opisina, yung ating mga rescue vehicles, yung ating water assets, emergency vehicles, yung ating search and water rescue ay nakahanda na po. Nakabantay ang PDRRMO Zambales sa mga low-lying area sa probinsya, lalo't nakataas ang heavy rainfall advisory. Kanina, naranasan na ang ulan sa bayan ng Iba. Ang mga bangka na mga mangingisda itinaas muna sa mga ligtas na lugar para hindi masira ng alon. Concerns natin is yung mga sa low-lying areas lang naman. Yung sa mga coastal areas, hindi naman po kasi tayo directly to be affected by Jenny. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Naghahanda na rin sa inaasang epekto ng Bagyong Jenny ang mga residente sa Cagayan. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, maghapon na walang naranasang pag-ulan dito sa bayan ng Santa Ana, ganun din sa malaking bahagi ng Cagayan. Pero kumpara kaninang umaga ay mas malakas ngayong hapon yung na-experience na hanging dala ni Bagyong Jenny. Hindi
hindi pa nakaka-recover sa pananalasa na nagdaang mga bagyo ang pamilya Bayani mula sa Barangay Palawig, Santa Ana, Cagayan. Pero nangangamba sila na baka madaragdagan na naman ang pinsala ng kanilang bahay dahil sa lakas ng hanging dala ng bagong bagyo na si Jenny. Yung bagyong Egay noon, ma'am, talagang tinangay niya yung 10 namin yero. May nagbigay ng yero ng mga kapitbahay, yun na lang ang linagay-lagay namin. Magdamag na hindi nakatulog si Aling Maria sa pangambang muling umapaw ang ilog sa kanilang lugar dahil sa bagyo. Gabi na yun, nandito pa rin ako sa labas, nag-aantay ng darating na bagyo. Opo. Mag-alas 2 ng madaling araw nang maranasan ang malakas na hangin sa bayan ng Santa Ana. Kasunod nito, ang pagtaas at paglakas ng alon sa baybayin. Inilagay ng mga mangingisda sa mas mataas na lugar ang kanilang mga bangka para hindi masira o matangay ng alon. Sisira. Tapos ilalagay sa kwan. Sa kabila ng abiso ng Philippine Coast Guard, pumalaot pa rin ang ilang mangingisda. Nakamonitor ngayon ang PCG sa kanila. Meron pa rin tayong mga mangilan-ngilang, mga fishermen na pumalaot. Pero within the vicinity lang sila ng Municipal Waters of Santa Ana. Yung mga iba, ma'am, ay pinagsabihan na natin sila na hanggat maaari ay wag na silang pumalaot pa. Sa ngayon, pinakabinabantayan ng PDRRMO ang Calayan Islands. Hindi na pinapayagan pang pagbiyahe ng mga ferry boat, cargo at fishing vessel. Prepare naman sila sa mga pre-deployments nila in every island. Nakadeploy na ang mga rescue personnel mula sa PNP, AFP, PCG at PDRRMO sa iba't ibang mga bayan sa probinsya. Chris, ayon sa Philippine Coast Guard, as of now, nakabalik na sa kanilang mga bahay yung nasa 20 na mangingisda na pumalaot kaninang umaga sa municipal waters ng Santa Ana. Samantala, ayon naman sa PDRRMO, as of now, walang mga residente inilikas sa mga evacuation center. Chris? Maraming salamat at ingat kayo. Jasmine Gabriel Galvan. Sa Batanes, nakansela ang biyahe sa isla dahil sa bagyong Jenny. May ulat si Ivy Hernando. Nagsagawa ng pre-disaster risk assessment meeting ang Batanes Provincial Government upang paghandaan ang posibleng epekto ng bagyong Jenny. Ayon sa PDRRMO, makulimlim na panahon ang nararanasan sa lalawigan. Naka-activate na ang Emergency Operations Center ng Itbayat sa pagtanggap ng mga katanungan at pangangailangan ng mga residente. Pinayuhan na ang mga residente na magkabit ng tapangkos sa kanilang mga bahay at manatili sa loob sakaling tumama ang malakas na bagyo. Pagda po kami ng pandilyo na mag-secure na po sila ng mga bahay nila at saka yung mga, lalo na yung mga pananim nila at saka mga alagang hayop sa bukid. Kanselado ang klase sa bayan. Kanselado rin ang biyahe sa isla dahil sa malalaki at matataas na alon. Iniakyat na sa isla ang mga bangka upang hindi masira. Nakaposisyon na ang nasa 1,288 na food packs sa isla. Kalat-kalat na pagulan naman ang nararanasan sa Ilocos Sur. May ilang pumalaot pero karamihan ay iniakyat ng mga bangka at balsa sa mas ligtas na lugar. Habang hindi makapalaot, minabuti na lamang ng ilang mangingisda na ayusin ang kanilang mga net. Nakamonitor ang mga otoridad sa mga mabababang lugar, coastal barangays at upland municipalities sa mga posibleng baha at pagguho ng lupa. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Epekto ng bagyong Jenny at habagat patuloy na umiiral sa iba't ibang lugar sa bansa. Tutukan sa report. Mga kapuso, umiiral pa rin ang epekto ng bagyong Jenny at southwest monsoon o hanging habagat ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, bagamat malayo pa sa kalupaan ang mata ng bagyo, nakakaapekto sa ilang bahagi ng northern at central Luzon ang malawak na ulap nito. Ang pinag-iba yung habagat naman ang nakakaapekto sa mga lalawigan sa kanlurang bahagi ng gitna at katimugang Luzon at Kabisayaan. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa Batanes, habang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, hilaga at silangang bahagi ng Isabela, Apayao, hilagang silangan ng Abra, hilagang bahagi ng Kalinga at Ilocos Norte. Base sa datos ng Metro Weather, uulanin ang ilang bahagi ng Ilocos Region, Abra, Benguet,
Zambales, Bataan, Nueva Ecija at Aurora mula hapon hanggang gabi. Kaya pinag-iingat ang lahat sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. May pag-ulan din sa iba pang bahagi ng bansa ngayong hapon at gabi. Jeric Pasilyao, 1 North Central Luzon. Sa ibang balita, sa pool sa CCTV ang karambola ng 3 sasakyan matapos na iwasan ang papatawid na aso sa kalsada sa Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan. Makikita sa video na nakaiwas pa ang isang tricycle sa aso. Pero ang isang kotse, buntik na niyang masagasaan ng aso kaya biglang nagpreno. Kaya nabangga ang kotse ng sumusunod na SUV. Isa pang motorsiklo ang nadamay din sa aksidente. Wala naman daw gaanong nasaktan sa insidente ayon sa mga rumesponding opisyal ng barangay. Paalala ng otoridad sa mga residente na maging responsable sa kanilang mga alagang hayop. Hinangaan ang katapatan ng 53 anyos na jeepney driver matapos na ibalik ang napulot na 50,000 pesos. Tunghayan sa report ni Claire Lacanilaw. Hindi nagdalawang isip na isauli ng 53 anyos na jeepney driver ang pitakang nahulog ng kanyang pasahero habang namamasada sa bahagi ng Dagupan City. Sir Bert, ma'am, sumakay sila sa Pulay dito sa may driver side. Nung pagbaba pala nila, hindi ko naman po napansin na nahulog yung wallet nila dito sa may driver side sa may upuan. May pumara na paseros po na sumakay. Sabi, kuya, wallet. Eh di kinuha ko ma'am yung wallet. Kahit nangangailangan ng pera para sa kaarawan ng anak, hindi umano nag-atubili si Herminio na ibalik ang pitaka sa lalong madaling panahon. Sa tulong ng kanyang anak, agad na tinawagan ng contact number na nasa loob ng pitaka. Libo po ng anak ko ay wala din akong pera. Ay sabi ko, hindi pwedeng kwanto talagang isasauli ko sa may-ari. Nang maibalik sa may-ari, hindi niya akalain na abot pala sa mahigit 50,000 pesos na halaga ng cash ang laman ng pitaka. Labis ang pasasalamat ng may-ari na naibalik sa kanya ang pitaka. Hinangaan at kinabiliban naman ang katapatan ng jeepney driver. Talagang bilib ako sa kahanisan nila. Lalo na pati yung anak niya hindi nag-interest at nagpunta sila sa bahay ora mismo. Para kay Herminio, maituturing umano niyang yaman ang pagiging matapat at parating gawin kung ano ang tama at nararapat. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sabay-sabay na isinasaayos ang 23 lumang silid-aralan sa Calasiao Comprehensive National High School. Narito ang report. Hindi magamit ang 23 silid-aralan ng grade 7 and 8 sa Calasiao Comprehensive National High School. Sumasailalim ang mga silid-aralan sa rehabilitasyon. Mahigit 9 million pesos ang inilaang pondo ng Department of Education para sa pagsasaayos ng mga silid-aralan. Talagang delikado na para sa mga learners. Mga bintana, mga ceilings, saka pag dumating ang baha, talagang binabaha ang mga classrooms. Delikado raw kung ipagamit ang mga classroom sa mga learner. Dahil dito, shifting of classes ang ipinatutupad. Ginagamit ang classroom ng grade 9 and grade 10 para sa klase ng mga learner ng grade 7 and 8. For the morning session, nag-start ito ng 7 o'clock at mag-e-end ng 12:20. For the afternoon session, mag-start ito ng 12:20 at mag-e-end ng 5:30. Nagpapatupad din ng module at online learning sa mga learners sa oras na hindi sila pumapasok sa eskwelahan para mag-aral. Naipaliwanag naman daw sa mga learner ang kaginhawaan kapag naayos na ang mga classroom. Mas maganda po kasi mas mapapaunlad po ang kompre at mapapadami po ang magpapa-enroll. Nagsimulang proyekto noong Hulyo at inaasahang matatapos sa Nobyembre kung saan inaasahan ang pagbabalik ng 100% face-to-face classes. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon.
Ilang lugar sa Luzon ang nawala ng supply ng kuryente matapos na pumalya ang ilang power plants. NGCP nagsasagawa raw ng investigasyon. Ang detalye sa report ni Russell Simorio. Ilang lugar sa Luzon ang nakaranas ng biglaang pagkawala ng supply ng kuryente sa loob ng halos 1 oras noong October 1. Sa statement ng National Grid Corporation of the Philippines na ibinahagi sa kanilang social media account, naapektuhan nito ang ilang lugar sa mga probinsya ng Kalinga, Apayao, Cagayan, Laguna, Quezon, Batangas at Camarines Norte, maging ang Metro Manila. Ayon sa NGCP, nagkaroon ng power disturbance sa San Jose nagsaag 500 kV transmission line at pumalya ang ilang power plant na nagdulot ng automatic load dropping. Pero naibalik naman daw agad ang supply ng kuryente. Iniimbestigahan na ng NGCP ang ugat ng power disturbance. Ang mga ganitong power disturbance ang iniiwasan ng ilang negosyante na apektado ang negosyo sa mga power interruption tulad ng laundry shop na ito sa Dagupan City. Patay, walang kwan, naka-shut off lahat kapag brown out. Kasi kailangan niya yung kwan, power talaga yung kwan. Walang generator din, walang budget doon para doon at saka walang pambili ng generator. Ang ilang power distributor sa Pangasinan, pinalakas ang maintenance activities sa mga linya at poste ng kuryente ngayong bare months na mataas ang demand. Sa Dagupan City, patuloy ang DECORP sa pagpapalit sa mga lumang poste. Wag lang sana magkaroon ng supply issue o kaya sa transmission constraints, mga ganun. Kasi doon, wala kaming control doon. Yung business kasi namin nasa distribution, wala sa supply, wala sa transmission. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, One North Central Luzon. Nasawi si Juan Estrada Sr. at sugatan naman ang kanyang anak na si Julius Estrada matapos na pagtatagain ng sariling kaanak na si Emerson Nilasca sa Santo Tomas, La Union. Ayon sa PNP, away sa lupa ang dahilan ng krimen matapos na sumuko sa pulisya ang sospek. Tumanggi naman itong magsalita sa media. Sinampahan na siya ng kaukulang kaso. Yung suspect natin, maaalala yung pagsakit sa nanay niya. Yun ang sinasabi niya, sinaktan daw yung mother niya noon, pugo yung ulo niya. Tapos bigla niyang naalala, pumunta naman dun sa mismong bahay, bigla na lang tinaga. Samantala, 34 anyos na lalaki na tinaga ang kanyang tiyuhin patay matapos mabaril ng rumesponding pulis sa Lawag City. Tutukan yan sa ulat ni Gab De Luna. Patay ang 34 anyos na si John Francis Bitagon, residente ng Barangay Balatong, Lawag City. Nabaril siya ng rumesponding pulis matapos umano niyang pagtatagain ang kanyang tiyuhin. Nagpapagaling sa ospital ang tiyuhin. Sinubukan daw ni Bitagon na tumakas, ngunit naabutan siya ng mga rumesponding pulis. Bigla na lang siyang sumugod at tatagin yung pulis natin. So wala na silang ibang paraan kundi i-depend yung sarili nila. Dinala pa siya sa pagamutan pero binawian din ng buhay. 4 na tama ng bala ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo niya. Plano ng pamilya ni Bitagon na magsampa ng kaso laban sa pulis. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang pulis. Pero kinumpiska na raw ang baril ng pulis at gumugulong na rin ang investigasyon sa kanya. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Siyudad ng San Fernando sa Pampanga muling nagningning ngayong bare months. Tunghayan sa report. It's the time of the year dahil muli na namang nagdingning at sumigla ang tinaguriang Christmas capital ng bansa sa siyudad ng San Fernando sa Pampanga. Isa-isang binuksan ng city government ang mga pamaskong disenyo sa lungsod. May tema itong Salaning Tala, Aslagning Pag-asa. Isang Kapampangan na salita na ibig sabihin ay ilaw ng mga tala, hatid ay pag-asa sa bawat isa. Kailangan paghandaan lagi kasi tayo talaga yung tinitingnan, di ba? Hindi yung ibang lugar, tayo ang tinitingnan, kaya kailangan pinag-iisipang mabuti, kailangan talaga may makita silang the best talaga ang San Fernando when it comes sa pailaw. Mabighani sa mga trademark na parol na nakahilera sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue. Binihisan din ng iba't ibang palamuti at ilaw ang iba't ibang sulok ng syudad mula sa mga flyover, rotonda,
Giant Lantern and Tourist Information Center, City Hall, mga puno sa MacArthur Highway sa Barangay Baliti at iba pa. Main attraction ngayong taon ang 16 feet na Giant Lantern sa Heroes Hall. Bawat makakita talaga namang mapapay-stop at selfie dahil sa ganda ng mga atraksyon tulad nila Mang Tonton at ang kanyang anak na dumayo pa mula Nueva Ecija. Feel na feel namin. Napakasaya. Yehey! Feel na ang Christmas na nandito na. Sa kabila ng mga nagdaan na trahedya at sakuna tulad ng mga ilaw ng mga tala, patuloy lang ang pagkislap ng pag-asa sa puso ng bawat Kapampangan. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Aprobado na ang 30 pesos kada araw na dagdag sahod ng mga manggagawa sa Cagayan Valley. Narito ang report. Inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board 2 ang bagong 30 pesos na daily minimum wage rates para sa mga manggagawa sa pribadong sektor at 5,500 pesos buwanang sweldo ng mga domestic workers sa Cagayan Valley. Ang wage hike ay patutupad sa 2 tranches kung saan ang paunang 15 pesos sa isang araw na pagtaas ay epektibo sa October 16, 2023 na susundan ng isa pang 15 pesos sa isang araw na pagtaas sa April 1, 2024. Para sa mga manggagawang hindi pang agrikultura, makakakuha sila ng 435 pesos sa isang araw simula sa October 16, 2023 at 450 pesos sa isang araw sa April 1, 2024. Nauna nang nagsagawa ang Regional Board ng mga serye ng konsultasyon sa sahod upang bigyang pansin ang kalagayan ng mga manggagawa, employer at domestic worker. Inaprubahan na rin ang 40 pesos na wage increase sa mga manggagawa sa Central Luzon. Sakop ng aumento sa sahod ang mga non-agriculture, agriculture at retail service establishments. Kapag naging epektibo na ito, ang wage rate sa mga probinsya ng Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales ay magiging 493 pesos to 500 pesos para sa mga manggagawa sa non-agriculture establishments, 454 pesos to 470 pesos sa mga manggagawa sa agriculture sector, at 475 pesos to 489 pesos naman para sa mga retail at service workers. Sa Aurora, tataas din ng 449 ang wage rate sa mga non-agriculture workers, 422 pesos to 434 pesos sa mga manggagawa sa agriculture, habang papatak naman sa 384 pesos ang mga retail at service workers. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Ilang commuters sa Dagupan City inirereklamo ang paninigaw at overcharging ng ilang tricycle drivers. Nakatutok si Russell Simorio. Idinaan sa social media ang reklamo ng commuter na si Ronald Valerio matapos sumanong singilin ng sobrang pasahe ng isang tricycle driver sa Dagupan City. Kwento ni Ronald, sumakay siya ng tricycle mula sa Arellano Street hanggang sa Perez Boulevard. Sinigawan pa raw siya ng tricycle driver nang magbayad siya ng 40 pesos. Nakakainis, parang matitrigger ka po talaga kahit na pilitin mong hindi magalit. Pero sisingilin ka na nga tapos sisigaw-sigawan ka pa and at the same time iti-threat ka pa. Ayon sa Public Order and Safety Office, nakikipag-ugnayan pa sila sa biktima para mahuli ang naturang tricycle driver. Ayon sa Poso, dumami raw ang mga tsoper na nananamantala sa mga pasahero. Ilang tricycle ang nasa impounding area matapos mabisto ang driver nitong naniningil ng sobrang pasahe. Inimpound daw ang tricycle dahil hindi pa nagbabayad ng multa ang driver. Pupunta dito yung tao at magkukumpling. Pero kung yung isa-isay namin, paparahin namin, mahirap. Nasa 200 pesos ang multa sa overcharging, pero babala ng Poso, maaring makansilang permit ng tricycle driver sa second offense. Yung mga nag-overcharging, talagang pasensya na. Yan may na-impound kami dyan. Kolorum, overcharging pa. Kaya
paano natin. Inihintay lang natin Fermitrix. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, One North Central Luzon. Samantala, dumidiskarte sa ibang pagkakakitaan ang isang magsasaka sa Dingras, Ilocos Norte. Bukod kasi sa pagtatanim ng palay, gumagawa pa ito ng organic fertilizer o carbonized rice hull. Mabenta raw kasi ito at kaya niyang kumita ng mahigit sa 1,000 piso kada araw. Nagsimula raw siyang gumawa ng carbonized rice hull noong tumama ang COVID-19. Nagkakahalaga ng 130 pesos ang kada sako nito. Sa NCAA Season 99, bumida si Cyrus Nitura sa panalo ng Perpetual Altas kontra sa Arellano Chiefs 85-66 sa men's basketball tournament. Sa umpisa pa lang ng laro, hindi na pinaporma ng Altas ang Chiefs sa 47-34 sa pagtatapos ng first half. Malaking tulong ang all-around performance ni Nitura upang maitala ang unang panalo ng Altas ngayong season. Kumamada si Nitura ng 19 points, 9 rebounds at 5 assists. Linamnam ng pamosong Southeast Asian dish na Hokkien Mee, ating pagsaluhan sa report. Hanap mo ba ang mas pina-level up na stir-fried noodles? Lasapin ang linamnam ng Hokkien Mee na ibabahagi sa atin ng isang restaurant owner na si Christian Yaki Takanashi mula sa Kalasyaw, Pangasinan. Ang Hokkien Mee ang isang Southeast Asian dish na stir-fried noodle na pamosong local comfort food ng Singapore. We thought na why not we make it, we create it here. At the same time para matikman din ng mga kababayan natin Pangasinenses. Sa paggawa ng Hokkien Mee, ihanda ang mga sangkap tulad ng yellow noodles, vermicelli, prawn stock, patis, garlic, bean sprout, hipon, squid, sambal belacan, kalamansi, itlog at mantika. Painitin ang kawali sa kalagyan ng mantika. Ilagay ang itlog sa kahaluin. Ilagay na ang noodles sa kaigisa. Ilagay din ang vermicelli o sotanghon, bean sprout at muling gisahin. Maglagay ng patis, paghaluin hanggang sa manuot ang lasa. Painitin hanggang sa 1 hanggang 2 minuto. Ilagay na ang hipon at squid at muling haluin. At ilagay sa plato ang Hokkien Mee at lagyan ng sambal on the side at kalamansi. At ready na ang Hokkien Mee. Pasok kaya sa panlasa ng Pinoy ang Hokkien Mee? Ngayon ko lang ito natikman pero masarap siya. Mas masarap siya sa sa Pancit Canton. Try to cook it at home din. Kung may chance kayo, ang importante lang is yung ingredients na gagamitin para talaga makuha natin yung tamang lasa ng food. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, One North Central Luzon. Agutom. Mga kapuso, 83 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Cruz Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.